The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Ayan, magandang hapon mga karadyo. Ngayong hapon ay matutunghayan na naman ninyo ang isa pang episode ng CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. And before we formally start, we are extending our greetings to our University President, Dr. Evaristo A. Abella, our Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, our Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden, our Vice President for Academic Affairs, Dr. Ravelina R. Velasco, and our Vice President for Business Affairs, Dr. Karenina B. Romualdo. And to the Radyo CLSU Station Manager, Ma'am Zoril Villaflores, magandang hapon po. And of course, the Strategic Communications Office and Presidential Management Services, magandang hapon po. At nagbabalik na naman ang inyong host, I am Alessandra de Guzman and Charlene Bumanglag para sa bagong episode ng CLSU Matter. And of course, we would like to thank lahat po ng mga nanood, tumutok, at nakinig talaga sa last episode ng CLSU Matter last Friday kung saan pinag-usapan ang implementation of CLSU Vehicle Sticker and Gate Pass. Ayan, at talaga naman partner, well-observed ang implementation na ito ng UBAP. Nakakatuwa rin pong makita na marami pong sumusunod na, sa UBAP na stickers na kanilang in-implement. At gaya nga ng sinamahan ko ang aking co-intern last Wednesday sa UBAP para kumuha ng sticker para sa kanyang sasakyan. Ang dami po talagang nakapark sa UBAP, mapa e-bike, motor, and private vehicles as well. Yes, partner. At syempre, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang ibang topic for this episode. Ano nga ba yung topic natin, partner? Syempre, partner, ang topic natin for today ay ang UOD-RRMC or ang University Disaster Risk Reduction Management Council. Pero bago yan, partner, magsha-shoutout muna tayo, syempre. Yes. Shoutout po to our family. Mimi Chen, na very consistent sa panonood ng episodes ng CLSU Matters, my friends, and my co-interns, and of course, to the Stratcom and PMS office. Magandang hapon po. Ayan, shout out sa ating mga co-interns kay Princess Hidalgo, Irene Padilla, John Vincent Cahucom, Donatello Nabor, and Mark Lawrence Soriosa, and of course, to my family and friends, and sa 44 viewers natin today. Ayan, thank you so much po sa pagtutok sa ating live, and we also encourage na paki-share po ang ating live para mas marami pa po ang maabot ng ating live ngayon. Ayan. At partner, ano nga ba ang very brief introduction sa ating topic for today? Ayan, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa UDRRMC, partner. Yes. At kung mapapansin nga natin ay meron tayong mga pages sa CLSU kung saan nagpo-post ng emergency hotlines at lalo na yung heat index dito sa CLSU na inaabangan din talaga natin everyday. Yes, partner. Ayan. Kaya naman, para po ma-introduce tayo lalo sa UDRRMC dahil baka po may mga viewers na maaaring bago sa kanilang pandinig pero nakikita nila ang post sa Facebook. Kaya to introduce us to UDRRMC para maikwento ang purpose at kung paano nga ba binuo ang UDRRMC, here with us is the co-commander of UDRRMC, Dr. Shirley Serrano. Magandang hapon po, ma'am. Ayan, good afternoon po, ma'am. Yan, magandang hapon. Isang makakalikasang araw po sa ating lahat, sa ating mga karadyo. Una sa lahat, thank you muna sa imbitasyon. Maraming salamat. Cha and
Coco, parang Chaco, parang Chacadal. So, ayan. Bago ang lahat, pinapabati muna, di kasi nakatulog si Sir Daryl kahapon kasi, di ba, siya yung host dito sa ISM in Action. Hindi niya nabati ang ating VP for Administration, Sir Ariel. Pinapabati po kayo ni Sir Daryl. Inuna ko nang mag-shoutout kasi baka makalimutan ko, ako naman ang hindi makatulog. Ayan. Syempre, ma'am, thank you po na sinamahan nyo kami para sa episode natin today of CLSU Matters. At gaya nga po ng nasabi ko kanina, pag-uusapan po natin ng in-depth kung ano ang UDRRMC. And to start, ma'am, baka pwede nyo po kaming bigyan kung ano ang history or paano po nabuo ang UDRRMC at kung ano po ang purpose nito. Ayan, sige. Balikan natin ang nakaraan. No? Okay. Dahil sa mga nakaraan, dyan tayo natututo. Ayan, sabi nga nila. Okay? So, ang UDRRMC, nakakabulol, ano? Ay hindi na bago sa CLSU. Okay? Ito ay in-establish or create way back 2015. Noong panahon pa ng ating dating VP for Administration, Sir Raul Divina, kung inyong natatandaan. So, siya yung unang-unang incidents commander. Sinundan ni Madam Che Ramos. Sumunod ay si Sir Vargas. And then si Sir President Abella sa kasalukuyan nating presidente ngayon. So, 2015 pa, na-create na yung council. Okay? And it was created para siya yung mamuno sa implementation ng ating DRRM plan. Yung DRRM plan kasi, or yung plano para ma-mitigate natin yung impacts ng climate change, yan kasi ay mandato base sa RA 10121 or yung Disaster Risk Reduction Management program ng ating bansa. Excuse me. So, create yan in response to that Republic Act. So, yun yung reason kung bakit na-create si UDRRMC. And in 2021, yan, pandemic time, so parang pinackage mabuti yung plano natin and enhance or pinabuti palalo yung ating programa kung paano natin i-address yung mga sakuna or mga disaster na pwede nating ma-experience sa CLSU. Dahil ang CLSU, gaya ng ibang komunidad, ay makakaranas yan ng mga disasters. Maikwento ko lang, base kasi sa result ng study namin sa REDAS, Rapid Earthquake Disaster Assessment, kung mangyayari sa CLSU yung lindol na merong magnitude 7, magkakaroon tayo ng estimate 2013 na data, 1.1 billion na damage doon sa ating mga infra, sa ating mga facilities. Ganyan, 1.1 billion. Sa kabutihang palad, base sa pag-aaral na yon, 0 or walang casualty. But at that time, tandaan natin na yung estudyante natin, mga around 4,000 lang. Okay? At wala pa tayong mga buildings, gaya nitong building na to, na 3 palapag. Okay? And kung halimbawa naman, magkakaroon ng flooding, na magkakaroon tayo ng ulan na 185 millimeter na ulan, magkakaroon ng pagbaha sa CLSU. At yung mga babahaing lugar ay around 20 hectares. Okay? So, kung yun yung ulan na mararanasan natin. At dun sa 20 hectares na yon, ayan, puro numero kasi, no? Ang hirap tandaan. Pero ito lang pinakamadali. Out of that 20 hectares, ang magiging damage natin, ang estimate will be 154 million pesos. Malaki talaga. Kaya kailangan natin talagang seryosohin yung ating paggawa or action tungkol sa mga disasters na to. 2 lang yung in-example natin, ha? Lindol at saka baha. So, hindi tayo makakaiwas. Baka may sunog. So, ibang computation na naman yon. Pag computation kasi, pag math at kaperahan, yan, best in memorization ako dyan. Yan. So, yun yung reason kung bakit binuo natin si Council. At syempre po, ma'am, no, gaya po ng mga nasabi niyo sa amin, marami pong bumubuo ng UDRRMC dahil din po
komplikado po talaga ang ating trabaho dito. Ayan, kaya naman po ma'am, amin po sanang hihilingin na i-introduce nyo po kung sino-sino po ba ang bumubuo sa Ayan. UDRRM. So, sa UDRRMC, pinangungunahan yan ng ating VP for Administration, Sir Dr. Ariel Mactal. Siya yung ating Incidents Commander. Or sa ibang council, yan yung counterpart ni Chair. Okay. Okay? And then we have co-commanders. Dalawa kami dyan. Ako sa academic services. And sa non-acad is si Sir Divina ng PPSDS, Raul Carlo Divina. And then meron tayong unit commanders. Yan yung mga deans, directors, heads ng mga institute at ng mga kolehiyo. Yan. So yun yung unit commanders. And then we also have yung ating chief sa first aid. Yan, pangungunahan ng director or chief ngayon ng University Health Services natin, Dr. Emily Jacinto. And then we have site security office, security force natin. Nakalimutan ko, sir, pasensya na. Ang pangalan ng ating bagong USF chief. And then we have fire safety officer. Ito ay pinangungunahan naman ni Sir Barsa, Joel Barsa. And then for evacuation, quarantine facilities, ay pinangungunahan ito ng ating ROTC commandant. And then for communication, Stratcom, syempre. Yan. So malaking gampanin ng Stratcom. Opo. At ma'am, yung nabanggit po ni ma'am, ang nakalimutan po si USF Chief, si Sir Andy Boy Dupra. Ayan. So bagong-bago kasi si Sir, parang wala pang isang buwan, ano? Sir Dupra, hello po. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ayan, sir. ma'am, gaya nga po, ang dami po palang bumubuo po talaga sa UDRRMC. Pwede niyo po bang i-elaborate pa po sa amin? Kung ano po ang roles ng bawat isa sa And roles ng bawat- responsibilities. Yeah. Roles and responsibilities. Si chair natin, siya, yan. Yan yung malaking gampanin talaga. So, siya yung nag-a-advise sa presidente natin pagdating dun sa status ng mga disaster o ngayon, yung though hindi siya disaster pero national issue at hindi lang naman sa Pilipinas, kung hindi global issue, yung nararanasan nating heat wave, yung mataas na heat index na nararanasan natin. And then, of course, yung mga policies, guidelines, siya yung nagsiset kung alin yung ipaprioritize na bibigyan ng alokasyon, ayan, kaperahan, ayan, resources and services. Yan, siya yung in charge doon. And advise also yung leaders ng different action teams natin in accordance with the information na ibibigay sa atin ng mga warning agencies like yung Pag-asa, yung PHIVOLCS. Yan. So, siya yung nagbibigay ng mga information na yan. And nakalagay na sa plano, siya daw yung nag-a-announce. But dahil we have our BPAA, siya yung magre-recommend lang kay BPAA kung magka-cancel ba ng klase. Okay. Kung meron bang advisory, yan, siya yung nag-a-advise lang. Hindi siya yung nag-a-announce. Okay? And convene also, syempre, siya yung overseer lahat. Yan, siya yung, kumbaga sa eroplano, siya yung piloto. Ayan. And then, susunod, si Incidents Co-Commander. Mahaba-habang usapan ito. Si Incidents Commander, kami yun ni Sir Divina. So, i-assist namin ng chair sa lahat ng kanyang function pagdating sa DRRM response. So, gaya nito, dapat siya yung nandito. Kaya lang, meron siyang equally important na activity na pupuntahan. Kaya, ang inyong abang lingkod po ang napag-utusan. And, of course, perform, syempre, yung function ng chair kung wala siya. Develop also disaster preparedness plan. And, overseer kami nung mga emergency and evacuation drills. Kung natatandaan nyo, last March 25, nag-join tayo dun sa National Simultaneous Earthquake Drill. So, kami ni Sir Divina, yung katuwang ni Sir Mactal na mag-facilitate nung ating drill. So, ginanap ito ang ginawa naming incidents command post, ayan, ay doon sa RNE complex, okay, dating RET complex, okay? So, yun yung main function namin ni Sir Divina.
Okay, as co-commander. Okay? And then for, excuse me, unit commanders, ito yung mga deans, mga heads, mga directors. Since magkakaiba kasi tayo ng, hiwa-hiwalay kasi tayo ng buildings, di ba? So, hindi po pwede na ako or si Sir Baktal ay pupunta, kunyari, sa CAS in the event na meron tayong problema. Hindi siya kaagad-agad syempre makakapunta. So, syempre, dando siya sa admin at yun yung kanyang tututukan. Okay? So, kunyari sa CAS, si Sir J, ang inyong incident commander. And yung gampanin nung ibang nabanggit, security officer, first aid, yung mga ganun, naka-assign din sa bawat faculty members or staff dun sa mga kolehiyo or mga institute or mga unit heads. Okay? So, yung unit commander, point person for collaboration and coordination with the council, yung mga nabanggit ko kanina. Okay? Spearhead also yung conduct ng multi-hazard drill and disaster prevention, mitigation, and preparedness, and of course, yung communication. Notable result nung kung ano man yung naging assessment doon sa bawat unit na kinabibilangan nila. So, nakakatatlo pa lang tayo. Okay po ba kayo dyan? Mahaba pa po. Kaya Okay? pa po. Kaya ba? Okay? So, sana nakukuhang mabuti nung ating mga karadyo, yung ating mga tiga-pakinig. Okay? So, sa first aid, ito, yung pinaka-hepe natin, chief natin, is yung University Health Services na head, si Dr. Jacinto. But, dahil di ba si infirmary, doon lahat dadalhin. So, gaya ni unit commander kanina, yung bawat units, bawat kolehiyo, meron din silang mga first aid responders. Meron ding dapat nagli-lead sa kanila. So, yun yun. That is important po. Oo. Para hindi, ilang kolehiyo yan? 8, siyam, pati ugpo. Okay? So, kung siyam yan, at lahat ng kailangang respondihan ay yung siyam na kolehiyo na yon, anong mangyayari dun sa infirmary natin or sa University Health Services? Kung sila yung papupuntahin natin sa mga kolehiyo na to. So, maiiwan yung infirmary na yun yung main natin. So, ang mag-aakto dyan, yung ating mga kasamahan sa kolehiyo or sa mga unit or sa mga buildings. Kasi yung spells ngayon, nagbabago-bago kasi mga pangalan natin. So, yung spells, meron doon na hiwalay. Yan. Just to keep everything organized. No? Yes. Okay? So yung sila din, nagmo-monitor yung kanilang dapat yung ating mga medicine cabinet, yung ating mga first aid kit, sila yung magpa-facilitate niyan. At dahil naman i-endorse nila yan sa unit commander, okay, sa dean halimbawa, so pupondohan yan ng ating BP for administration. Kasi yun yung function ng bawat isa. Okay? So yun yung sa first aid. And then we have yung site security. Okay? Ano ba ang role ni site security? Okay? Make sure na dapat sa ating mga opisina, yan, sana, yung mawala yung mga stray animals that may cause dun sa mga estudyante, harm dun sa mga estudyante natin. Kasi minsan, may nakatago palang pusa, rabid cat, dun sa mga ilalim na apakan ng estudyante. So, kailangan mawala sana yung mga yun. Okay? Facilitate, coordination dun sa ating security force. Okay? Task force security natin. And then, sila din sana yung magpapasimuno, magpa-facilitate. Kung halimbawa sa nasasakupan ni CAS, College of Arts and Social Sciences. Okay. Meron kayong mga puno na medyo hindi na maganda yung estado, yung yung babagsak na, gano'n. Sila yung una-una dapat nagre-request. Hindi nila dapat inaantay si PPSDS na mag-ikot. Kasi nga, di ba, hindi naman every now and then ay lumililipbot yung ating sa
PPSDS. So, i-report ni security, site security, kung ano yung mga hazards na nandun sa ating mga opisina, nandun sa ating mga kolehiyo, at sa mga buildings natin. Okay, ma'am. So, kanino po nila directly i-request? Okay. Directly, i-request yan. Kung halimbawa ang puno, so sila na yung mag-request doon sa PPSDS. Since hindi naman lahat yan ay, kumbaga, kailangan pang i-request kay, incidents commander. So, regular naman na job na ng mga site security officers natin yan. Okay? So, kaya lang kasi, di ba ngayon, yung nangyayari, yung ating mga utility workers, doon iniaasa. Yan. So, kumbaga, si utility kasi, sorry ha, si utility kasi minsan, pag hindi mo sinabi kahit nakita, hindi ko naman sinasabing ganun gawain ng lahat, medyo nakakalimot. Sa dinami-dami ba naman ng kwarto na lilinisan, sa luwang ng paligid nawawalisan nila kuya. So, nakakalimutan na ding tumingala. Okay? So, tingala konti pag may time. Yan. So, yan. And, yung secure also, yung mga beams, roof beams natin, lalo na kung meron tayong evacuation site or area or merong mga activities doon sa area na yan. So, yan. Yan si site security. Ma'am, may question lang po. Kasi po, gaya po ng nabanggit nyo kanina, yung mga puno po, ganyan. Recently po, may mga nabuwal po tayong puno. Mayroon po bang naging assessment after the incident sa CHSI at sa Oval na malapit sa College of Science? Ayan. Si College of Science, yung acacia doon, kasi matandang puno na. And then yung gitna nun kasi, wala nang laman, wala nang loob. So, and mabigat siya. Buti nga, maaga-aga pa siya nung bumuwal. Kasi kung nabuwal siya ng mga 7, baka sa hindi naman kagustuhan, baka merong tinamaan or may na-aksidenteng nabagsakang bata. Buti na lang gano'n ang nangyari. Yung sa Oval naman, parang gabi din yata kasi umaga nakita na. So yung damage, ang na-damage lang naman sa College of Home Science and Industry, yung kanilang covered walk. Hindi ko lang alam kung magkano ang naging damage nun. And yung dito sa Oval, wala naman tinamaan. Hindi, buti pag papunta sa grounds. Hindi papunta dito sa kalsada. Dun sa ating Oval talaga siya. Damuhan, kumbaga. Buti wala pa mga estudyante. At wala din mga tents, mga booth nung time na yon. Kasi di ba yun yung University Week? Yes, ma'am. Yan. So, buti na lang. So, Lucky din po tayo sa mga naging incidents na to. Wala tayo naging casualty. yes. At So, ayan. next po, with site security, ma'am. Ayan, meron pa tayong susunod. Fire safety. Yan, si fire safety officer organizes firefighting team, provide firefighting instructions, okay, ensure that the firefighters, kakabulol naman to, firefighters, ayan, know their stations, and alam din syempre dapat gamitin yung fire extinguishers natin. O, kayo bang dalawa? Cha, ko. Ayan. Alam nyo bang gumamit ng fire extinguisher? Ayan, ang ganda ng tawa natin. Panood naman na po kami. Medyo meron naman po kami. May idea. Konting knowledge naman po okay. kung paano siya i-operate. So, ayan. Kasama doon sa role natin doon sa DRRMC, yung i-capacitate yung ating komunidad, yung ating constituents on how to use yung mga firefighting equipment natin. Yes. Okay. Ayan. At bago nga po natin matapos, ma'am, may susunod pa po ba siya? Yes, meron pa. Ayan. Bago po tayo dyan, ma'am, magsha-shoutout po muna tayo para po sa ating viewers for today. Ayan, shout out kay Sophie, kay Violeta Senas. Hello po ate. Pa-shout out po from College of Agriculture. Hello, shout out sa inyo. And shout out din po kay Kate Andres, watching from Lingayen, Pangasinan. And kay Nicolette from, sabi po niya ay good afternoon po, Ma'am She. Ayan. Good afternoon. Meron din po sa akin from Carl Allen. Hello, Colleen and Dr. Shirley, my thesis critic. Good afternoon po, watching from ATI Central Luzon. Ayan, si Allen ay
DevCom po. Ayan. And of course, from Margarita de Guzman, hello po and magandang buhay sa lahat. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon, Ate Violi. Nasa College of Agriculture. Si Ate Violi ang kasama namin dati sa graduate school. Ayan, magandang hapon po sa ating viewers. Okay, so kung wala na magpapa-shoutout partner, baka pwede na tayo mag-proceed. Baka pwedeng basahin ko ng okay, konti to sure. partner. Mayroon pa, medyo madami-dami sila. Sure, From sige. Katrina Mapanaw Villar. Hello po, Ma'am She. Pa-shoutout po. Pa-shoutout daw po, Shoutout, ma'am. Kat. Yan, sila yung kasama ni Sir Daryl na nag-host kahapon sa ISM in Action. Okay. And then from Art Padua, shoutout po. Shoutout po sa'yo. And of course, may Mimi Che. Hello po. Yan, walang mintis to. Si Mimi Che, nanonood talaga siya ng lahat ng episodes ng CLSU Matters. From Ma'am Mercy. Hi, Ma'am Mercy! Ayan, and then from Rose Violeta. Hello, watching from Bantug, Muñoz. And Ma'am She, from Sherwin Francisco, pa-shoutout daw po. Ayan. O Mukhang yan, magandang hapon, Kuya Sherwin. Yan namin, niluloko namin lagi yan, yung space namin, Meteor. Ang aming resident meteorologist. Yan yung kasama ko na nag-update lagi nung ating UDRRMC na FB page. Ayan, shout out din po kay Ma'am Jella Patrie Abelia. Good afternoon po sa inyo, Good ma'am. afternoon po. Yan. Good afternoon, Ma'am Jella. And ma'am, mukha pong marami kayong Fans. Ma'am, maraming fans. Maraming Maraming nagpapa-shoutout. nagpapa-shoutout kay Ma'am Shirley. Ayan. Ayan. At let's continue, ma'am, with our discussion. Ayan. Ayan. Ang last po natin ay ang Evacuation. evacuation. Or yung Quarantine Facility Commandant or ROTC Commandant natin. So, siya yung in charge dun sa systematikong pag-evacuate para hindi nagkakaroon ng stampede, hindi nagkakaroon ng gulo, kasi baka mamaya hindi ka nga namatay sa lindol or hindi ka na aksidente or nagkaroon ng sugat sa lindol. Nung mag-evacuate naman, nagkaroon ng stampede, ikaw ang unang-unang ang tawag doon, casualty. Yan. So, meron yung dapat proseso. At yan ay ifa-facilitate ng ating evacuation or quarantine facility na HEPE. Okay? And then, siya yung in charge din dun sa pag-conduct ng inventory ng ating mga stockpile, ng ating mga available resources dun sa evacuation site in case magkaroon tayo ng pagkakataon or ng need or in case we need to evacuate at mag-identify tayo ng evacuation site, siya yung in charge doon sa mag-assess nung ano ba yung mga kailangan, ano ba yung nandyan pa, ano ba yung kulang. So, yun yung trabaho ni evacuation officer. Okay? So, siya din yung magpa-facilitate kung saan idadala yung bawat evacuee. Ayan. Ayun. Para po meron tayong designated. Yes. Kasi 'di ba sa evacuation center, kita nyo naman sa halo-halo. Okay? So dapat ayan. Kasi kung halimbawang na-assess ni medical or ni first aider na merong hindi sakit na hindi dapat kasama nung iba, so naka-isolate na yan agad-agad. So, yan. Okay, and then last, si communication officer. Yan, last na to. Si communication officer. Siya yung magbibigay ng warning in close coordination dun sa ating mga national warning agencies. Siya yung mag-aalerto nung mga kasamahan. Kunyari, ang example natin kanina si CAS. Nasunog ang CAS. Si communication officer, siya yung magdi-disseminate ng information do sa mga tao, estudyante, manggagawa na nasa CAS. Okay? Huwag naman nating antayin na yung magbibigay pa ng impormasyon, yung mga kagaya kong Marites. Kunyari, nandun ako sa College of Agriculture. Ako pa yung magbibigay ng impormasyon. Oy, nasusunog! Or ganyan, no? At ako din ang magbibigay ng impormasyon dun sa pinaka-chief na information officer natin, dun sa council na binanggit ko kanina. So, which is wrong? Dapat,
Si communication officer nyo sa kolehiyo, siya yung magpapasa ng impormasyon doon sa communication officer, doon sa council, doon sa 7 kaninang binanggit ko. And then si communication officer doon sa taas, siya yung magsasabi kay co-commander or pwede siyang dumiretso kay incidents commander. Yan. Okay? Yan. Ayan, so talaga namang malaki ang role ng DRRMC sa ating university para malaman natin yung status of disaster as well as yung mga programs and operations being undertaken by the DRRMC members to reduce the impact ng mga disasters or calamities sa ating university. Ayan. At ang dami po talagang involved, no, from our commanders to the communication officers po, no, napakahalaga din dahil kasi alam naman po natin pag-organize ang lahat, safe din po ha. Yes. At talagang active din po lalo na sa pagpo-post sa page ng mga kailangang gawin and preparation. And hotlines as well. Hotline. Sana nababasa lang. Okay, so in line with this topic po, as usual for our Pick Your Story, magpo-flash po kami ng picture. Then you can share your experience regarding dun sa picture na i-flash namin. So, Tech, pwede po bang paki-flash? Ayan, partner. So, ang ating picture ay ang earthquake drill. So, ikaw ba, partner, anong memorable experience mo during earthquake drill? Alam mo, no, partner, bilang nung elementary and high school, talagang, di ba, binibili ng ating mga teachers na bawal tumawa, kailangan seryoso. Pero hindi mawawala sa klase namang patawa. So, parang lahat kami napapagalitan kasi lahat kami natatawa. Pero, di ba, very memorable ang earthquake drill para sa atin lahat. And syempre, kailangan din po talaga na natatandaan natin lahat ng ginagawa natin during earthquake drill. Ayun, partner. So, sa akin naman, syempre, madami din akong learnings about sa earthquake drill. Lalo na yung duck, cover, and hold technique na hanggang ngayon ay dala-dala natin. Syempre, di ba, tinuro siya nung elementary tayo hanggang high school. And yung learning na yun is lifelong talaga siya na magagamit mo siya habang buhay. And pero maidagdag ko lang, partner, no? Doon sa sinabi mong nagpapatawa, syempre, hindi talaga mawawala yung parang magpapabango pa sila bago mag-earthquake drill. Mag-spray ng konting kulot. Yes, ayan. At magsusuklay ng slide bago lumabas ng classroom. Ayun. Si Ma'am ba? Ma'am, baka meron po kayong mga experiences with earthquake drills. Recently, di ba? Ay, sorry. Yan, nung nakaraang earthquake drill natin, ako kasi yung nag-spearhead doon. Sabi ko doon sa mga kasamahan namin, bawal tumawa. Oo, yun yung unang-unang bilin. Kasi para pag kinuhanan sa picture, seryoso ka. Kasi yun yung binibili namin. Dapat seryosohin natin yung mga drills na to. Dahil sa totoong buhay, baka palagay ko, pag nagganap yun, nangyari yung malakas na pagyanig or yung lindol, ay hindi na natin maisip tumawa. Kaya dapat ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yon para makatotohanan at para alam nung mga responders natin kung paano magre-react at kung paano kayo re-respondihan. Kasi kung nasasaktan ka pala, tapos nakangiti ka, syempre least priority kang pupuntahan, di ba? Ayun pala, natatanggal, I'm sorry, na malapit nang mahiwalay. Broken na pala. Tapos nakangiti ka pa. Ayan. So, hindi ka pupuntahan yan hanggang mamaya. Naging malala ang inyong sugat or yung tama ninyo. Ayan. Tapos magagalit, bakit hindi ako nauna? Ayan, and also the do's and don'ts po. Yun po ang mga do's and don'ts natin kapag din talaga may lindol. Ma'am, baka meron kayong konting insights about the do's and don'ts during an earthquake. Okay. So, during an earthquake, so, habang yumayanig, kasi yun yung misconception kasi, yun yung hindi naiintindihan ng lahat. Minsan, pagyanig pa lang, tumatakbo na. Yung, which is wrong. Dapat, habang yumayanig, you do the duck, cover, and hold. Duck. Yan. Tapos, cover. Ang kino-cover natin is yung ulo. Para, ayan, maprotektahan lahat. Okay? Protektahan mo ulo. So, hindi baling masugat yung kamay. Wag lang ulo. Yan. Sabi nga, hindi baling maputol yung kamay. Wag lang ulo. Yun yung mga joke ng mga nagpa-facilitate ng mga drills. And then, hold.
Kung maaari, at may matibay naman kayong labesa, ayan, pwede dito sa ilalim. Pero wag kayong pupunta sa ilalim ng mga lamesa na babasagin. Hindi ka nga, diba, tinamaan. Pagpunta ka sa lamesa, nabagsakan yung lamesa, basag. So, yan, sugatan ka rin. Okay? And after ng pagyanig, tsaka pa lang tayo lalabas. Yun pa lang yun, in orderly manner. Hindi yung, ikaw yung nandun sa dulo ng room, pero ikaw yung unang-unang lumabas. Pero sa totoong buhay kasi, minsan nagpapanik. Yes. Oo, pag nagpanik tayo, yan, di na natin naiisip kung ano yung tama. Speaking of experience, nung high school ako, nung Lumindol, 1990 na Lindol. Yan. Yung room namin, nagre-review kami para sa NCEE. May NCEE pa nung panahon namin. Yung room namin, parang amphitheater type. Ako nandun sa tukto, nasa taas, pinaka last na row. Nung yumayanig pa lang, yung nandun ako sa dulo, pero ako yung unang-unang lumabas, na maling-mali na dapat hindi natin ginagawa. Kasi, kawawa naman halimbawa kung may naapakan ako. Nadapa dahil sa naitulak ko. Kasi nga, nagpanik ako. Yun. So, yun yung isa sa maling-mali na ginagawa natin. At kung nasa may sasakyan ka naman, kunyari, tulay, yan, lumabas ka. At umalis ka sa tulay. Baka mamaya kasi, di ba? Ayan, bumagsak tulay. Unang-una kang laglag ka. Ayan, so, yun. At kung nakalabas na, wag nang bumalik. In case naiwan ang mga gamit, wag nang bumalik. Kahit pa yung mga, nyo yan, mga loved ones nyo dyan. Okay? So, ma'am, lola ko, paano? Naiwan. Di makaano. So, hayaan natin na yung mga trained personnel, yung kumuha sa kanila dun sa lugar na iyon. Wag kayong babalik. Kasi baka mamaya, magkaroon ng aftershock. Ang aftershock could be mas malakas or mahina. Okay? Kung mas malakas yan, di mas matindi yung mararanasan nating problema. Sabi ni Kuya, wag nang bumalik kahit masakit. Kasi nga, iniwan mo na, Kuya. Kaya wag mo nang babalikan. Kasi, nasaktan ka na nung una, pag binalikan mo ay, di para mong dinagdagan ng asin yung sugat mo. Sinaktan mo ng sinaktan yung sarili mo. Kaya, wag na ngang bumalik. That's ouch. Yeah. Siyempre, ma'am, kasi kung sa aftershock din po, na baka dumagdag ka pa sa casualty. Oo, kasi may mga aftershocks talaga na mas malalakas pa. And kung halimbawang mahina man siya, yung integrity ng structure, ng building, o baka mamaya konting alog na lang, doon yung magigiba. So, wag nang bumalik. At dahil nga nag-share po kami ng aming experiences with earthquake, magbabasa po tayo ng konti sa ating comment section. May nakita po akong comment kanina na binura ni Princess May Hidalgo. Nagbura ka pa talaga ng comment, ha? Nakita ko yon. Nag-earthquake drill daw po sila na dapa yung friend niya. Hindi daw po nila alam kung tatawa sila o tutulungan nila. Ayan. Gaya ng sabi kanina ni Ma'am Shirley, seryosohin ng earthquake drill. Kasi nga po, gaya na nasabi niya, paano kung may nadapa, hindi natin alam ang gagawin. Ayan. Kaya, sa susunod po ng mga earthquake drill na mangyayari, please take it seriously. Ayan. Balikan mo kung ayan na lang. Huwag niyo tawaan. Ayun. So, galing naman kay Ate Irene Padilla, sabi niya kapag may earthquake drill daw, hindi nawawala ang payong ng iba niyang kasama. Nauuna talaga siyang kuhanin sa bag, no? Yung mga payong nila para hindi mainit pag pinapila tayo sa field mamaya. At mga pamaypay, ayan. Kasi dati po wala pang masyadong handheld na fan kaya puro pamaypay tayo na gano'n. Ayun. Pero alam nyo, share ko lang yung na-observe namin na last na hindi nito. Yung mas nauna pa na earthquake drill. Kasama kasi yung elementary students sa DepEd natin. Nung i-assess yung activity na ginawa natin, kasi may assessment yan
nakita na mas seryoso at mas organized yung mga nandun sa DepEd natin. Yan. Kasi mga kolehiyo natin, aminin natin, pasaway tayo. Yan. So, mas maayos yung ginagawang earthquake drill ng mga nasa DepEd. Yung sa DepEd, yes, elementary natin. Yun. Sana next time, maayos na din sa kolehiyo. Para susunod po tayo lahat kasi kailangan din naman po talaga natin yun, ma'am. Ano, in case that something happens, marirecall talaga natin kung ano ang ginagawa during earthquake drills. Ayan. At magbabasa po muna ako ng konti from the comment section. Meron po ba tayo? Ayan, from Sir Florence Dave Asuncion. Shout out po, watching from Stratcom PMS office. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Flo. Ayan. So, proceeding po sa ating next question naman sa discussion. So, pag-usapan naman po natin yung CLSU DRRMC plan. So, ano po yung mga strategies natin pagdating sa pre-disaster, during, and post-disaster? And si DRRM plan ni CLSU, yung ating pinaka-purpose dyan is parang 3 R's din. Yun yung purpose natin. Una is to reduce and manage yung disaster risk ng ating constituents. Okay? Kailangan nating i-reduce kung halimbawa man yung mga impacts ng ating mga disasters. Pangalawa, dapat magbigay tayo ng response. Quick response. Yan. So, pangalawang R, response, pero dapat yung responde natin ay mabilis at maayos. And then, pangatlo is yung restoration. Pangatlong R, proper restoration ng ating mga operation and continued delivery of services. Okay? Gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung lifeline utilities natin in case magkaroon ng earthquake, yun yung unang-unang masisira. Road network, yung tubig, kuryente. So, yan. So, dapat, pag nagkaroon ng kalamidad, yung mabilis na magresponde at mabilis na ma-restore yung mga services na pinoprovide natin. Okay? At mabilis din na pag-akto para yung operation natin ay hindi mahinto ng matagal. Okay? Kasi importante yon sa CLSU, di ba? Baka mamaya yung mga bata. Yan. So, nagkasiksikan sa dorm, walang tubig, walang kuryente. So, anong mangyayari? Lalo tayong mahihirapan i-manage yung ating sitwasyon. Okay? So, yun yung tatlong purpose natin sa DRRM plan. And to be able for us to do that, yung ating framework before, during, and after, yan yung ating operational framework. Before, kailangang ihanda natin yung ating komunidad, yung local community, the constituents of CLSU. Ihanda natin yan doon sa ating mga kalamidad na pwedeng maranasan. Baha, lindol, sunog. Kaya naman, si DRRM, si Council, sa tulong ng ICEM, the Institute for Climate Change and Environmental Management, nangunguna sa pag-capacitate, pag-train ng ating mga estudyante, ng ating mga faculty and staff, paano magresponde sa mga kalamidad na ito. Kailan lang yung ICEM nag-conduct ng training dorm to dorm, dormitories to dormitories, mula sa College of Agriculture dorm hanggang dun sa athletes dorm sa Osmeña. Ayan, pinuntahan namin lahat yan. Trinain yung mga bata. Paanong gagawin in case may lindol, in case may sunog. So, tinuruan sila kung paano paggamit ng fire extinguisher, paano ang tamang pagbuhat ng mga kasamahan na may injury, paano yung tamang pag-relay ng information. So, yan. Inisa-isa namin yan. Okay? And also, yung ating mga staff, kinakapacitate din naman yan sa pagpapadala natin sa kanila sa mga trainings. Ngayon, meron tayong 3 kasamahan from the University Health Services. Uma-attend sila ng first aid and BLS training. Though mga nurses na yan, so kailangan naman nila kasi din i-upgrade. At kasi may mga bago ng pamamaraan daw pala
nung pag-CPR. Iba na din yung pag-count nung pag-pump na ganyan. So, nagbabago-bago din. Depende, ano. And then, yung mga kasamahan natin sa faculty, sa amin, pinadala namin sila. Meron na kaming faculty members na pinadala din sa training na yon. And mga taga-spells, PE, sila Sir Aga, yan. So, na-train na yung mga yan. And kung napapansin nyo, may mga trainings tayong kinakandak na first aid sa mga estudyante. Yan. At saka mga OJT coordinators. Yan. And parang nitong nakaraan, si BPAA nag-organize ng training for first aid. Kasama yata si Sir Mayo doon. Siya yung nakita ko sa litrato. Para sila yung magre-responde in case na may mga ganyang events. So, yun. Yun yung unang-una, preparedness. Yan. Okay. Pangalawa, yung action. Yung ano na yung dapat gawin. Pag may event, ayan, event tawag natin, or may disaster, ano na yung gagawin? So, nakapacitate na din lahat yan. Kung sino man yung mga actors and actresses. Ayan. So, nakapacitate na lahat yan para maging maayos yung pag-responde natin, yung pag-action natin dun sa kung ano man ang kalamidad na nadanasan natin. Okay? And then for yung after or yung post na, so yung assessment, ina-assess na yung damage, tapos pag na-assess mo na si damage, ano na yung responde, so dapat mabilis yun. So yung essential na function natin, dapat tuloy-tuloy. Okay? So, testing and maintenance also ng ating mga facilities. Kunyari, after ng earthquake, antayin natin yung PPSDS kasi pangunahan ng mga inhinyero yan eh. Titingnan muna na yung structural integrity ng ating mga building. Pag dineclare nila na okay na, so pwede. Tapos, yung kuryente, may problema, so a-actionan ka agad yan. So, mabilis na pag-akto sa bawat. Yan. Opo, ma'am. Balik lang po ka sa preparedness, no, ma'am. Dahil nabanggit nyo po ang trainings for first aid, matanong lang po namin if saan po kaya or may mga students po bang pwedeng umattend din ng first aid na fina-facilitate natin? Sa ngayon, kasi patapos na yung semestre, no? Wala pa tayong nakaschedule na first aid training. Yung inattendan ng mga faculty and staff, Red Cross yun. For students, tinatap namin yung services ng ating mga kasamahan sa MDRRMO ng munisipyo ng Muñoz. Sila yung kasama namin nagtitrain doon sa mga estudyante. So, mga first aid lang, na mga basic, paano pag nasugatan ka sa kamay, yan, napilayan ka, paano itatali, paano lalagyan ng splint, yung mga ganon. Pag nakagat ng aso, nakagat ng ahas, yan. So, yun yung mga basic. Pero, we are not allowed kasi to teach yung pag-CPR. Hindi, bawal kami doon. Bawal din si, may mga registered lang na pwedeng magturo nun. At hindi rin naman tayo, bilang hindi naman tayo mga medical personnel, allowed na mag-CPR. Unless, trained ka talaga and licensed ka talaga. Ayan. Kasi ma'am, syempre po, baka po may, natanong lang po namin, kasi baka may mga students po talagang interested po na umattend ng seminar. Sige, huwag kayong mag-alala. Pag may scheduled ng training, ipopost na rin natin yan sa UDRRMC FB page. Yan. So, abang-abang lang. Opo, ayan ma'am. Thank Ayan, you. thank you, ma'am. So, ano naman po yung mga tips or advice ninyo, not only for the CLSU, but sa buong community po? Yeah. Lagi lang namin sinasabi, maging laging handa. Kasi hindi mo alam kung kailan darating ang kalamidad. Hindi natin alam kung lalo na ang lindol, hindi natin na yan napapredict. Buti kung baha, bagyo, ayan, pwede yan. Pag may bagyo, alam mo na maghanda. Pero pag lindol, yan, hindi yan napapredict. Kahit anong advance ng ating teknolohiya, hindi yan napapredict or nahuhulaan ba? Basta hindi yan napapredict kung kailan mangyayari. So, dapat lagi tayong handa. Okay? At kung halimbawang ayan na yung kalamidad, manatiling maging kalmado.
Pag kalmado ka, mas makakapag-isip ka ng tama. Yes. Di ba? Di ba ganun din pag nag-e-exam? Yes. Kailangan po calm. Pag nagpapanik, medyo nagme-mental block. Yes po. So, dahil meron na po kayong tips, baka pwede na po tayo mag-proceed dun sa post-disaster. So, ano naman po yung mga ginagawa ninyo during post-disaster? During post-disaster, assessment lang yan ng damages. Tapos, assessment ng damage ng infra mo plus yung psychological, anong tawag nito? Yung ima-manage mo yung mental health ng mga naapektuhan. Kaya nga, di ba, may stress debriefing, kasama dyan yung OSA, yan, kasama yung infirmary dyan. So, sila doon. Okay. Ayan. At gaya nga po ng sabi ni Mama, no, sa tips niyo po, always stay calm. Parang yun po ang number 1 natin kailangan matutunan. To stay calm para makaisip din po tayo ng maayos in case there are unexpected events na nangyayari sa atin. At parang na-discuss talaga ni Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am, kasi talagang naturuan niyo po kami ng very light. Very much. Light, sweet, but, short but sweet. Parang ganon. Yes. Light, pero importante. Yes. Yan, ganon. At, Ma'am, matanong lang din po namin, aside from parang disaster-related programs po, no, meron pa po bang ibang programs na ino-offer ang UDRRMC? Si UDRRMC, yun kasi yung kanyang main function, disaster, preparedness. Okay, preparedness, response, at saka yung rehabilitation or restoration. Yun yung main function natin as council. And aside from that, ngayon kasi may mga, dahil alam na nila na si LSU, well-established na si council, si DRRM council, meron ng maayos na DRRM plan. Marami nang nagpupunta dito sa atin para mag-benchmark kung ano-ano yung mga best practices that we have. Nung nakaraan ang nagpunta sa atin yung Southern Luzon Polytechnic State College. Parang yan. And then, last week, pumunta kami ni Prof. Pelayo sa NECO. Ayan, NECO 2 sa San Leonardo, yung kanilang main office. I-share namin sa kanila yung best practices natin pagdating dun sa mga disaster na response and preparedness and response activities natin. So, yun. So, sabi nga ni NECO 2, yan, dahil parang binigay na namin ng maayos, ikunwento namin ng maayos, so parang di na daw nila kailangan pumunta ng si LSU kasi nakita na nila base sa kwento namin ni Sir Bobby, yung kung ano yung best practices natin. And nakakatuwang banggitin na isa ang CLSU sa lahat ng SUCs na naunang nakadevelop ng DRRM plan. Yan, recognize yan ng CHED. Maraming salamat po, Ma'am. Pero isa pa po, na dahil alam naman po nating tandem ang ISEM with UDRRMC, when it comes to environmental preparedness, pwede nyo po ba kaming bigyan ng pahapyaw kung ano po ba ang roles and services ng ISEM in general? Ayan. In general, ang ISEM, we do research, extension, training, and development. Okay. In response to mga DRRM activities natin, kami yung kasama nga doon sa trainings, di ba? Capacity building. And out of the research output namin, output nila Ma'am Abelia, Ma'am Jella, nakadevelop sila ng NutriChip, NutriChip, ayan, nutritional. Okay, na pwede nating ipamigay during mga disasters. Yan yung dadalhin sa evacuation center. Yan yung masharoy nila. Mushroom, arosep, and moringa. Ayan, masharoy. Yes. Yan, Isa yun yung mga tinatawag nating calamity food. Yan. So, 'di ba usually pag may disaster, ang mga binibigay natin sa evacuation areas, we have mga bigas, canned goods, noodles. Ayan. So, meron din naman NutriChips para sa nutritional chips. Ayan. So, yun, isa sa product ng research namin. And then, aside from that, we do
training nga sa mga, hindi lang sa CLSU community, pati sa nearby communities, pati sa mga estudyante outside Muñoz, pati Santo Domingo. Ayan. Noong nakaraan, before pandemic, though matagal na, as far as yung pinakamalayong barangay ng Pantabangan, tsaka Karanglan, yung isang, sabi ko nga, nung nagbabiyahe kami, piso na lang, nasa langit ka na. Kasi tapos ang boundary naman, nasa Nueva Vizcaya ka na. So, as far as that, pinupuntahan talaga. And, yung lagi namin sinasabi na in order for us to at least mitigate the impacts, okay, ng mga kalamidad na yan, we adapt, we mitigate, at habang naghahanda tayo, i-mitigate na natin. So, napakasimple, okay, tanim puno, punong tama. Okay? Ayan, may mga maling puno kasi tayong naitatanim yung ano natin. So, tamang species ng puno ang itatanim natin para mabawasan natin yung impacts ng climate change o halimbawa, yung mataas na heat index natin ngayon. O reklamo tayo ng reklamo, pero hindi naman tayo gumagawa ng aksyon. Diba? O di konting tanim ng puno, tamang puno, parang tamang tao lang para masaya. Diba? Yes. Ayan. So, ayan. Alright, so ma'am, bilang co-commander po, ano po yung mensahe at paalala na maibibigay ninyo sa ating mga viewers? Ayan, bilang co-commander po ng CLSU DRRM Council, lagi kong sinasabi, mas maganda yung naghahanda ka. Okay. Pag naghahanda, seryosohin natin pag may mga pagkakataon na sinasabi na may drill tayo, sumunod tayo at gawin natin ng maayos. Hindi po yung, wala kaming ganyan, nagrereklamo ka na, hindi mo pa nagagawa. So you do your share. Huwag mong iasa lahat sa ating pamantasan, sa ating mga namumuno. Okay? Yung ating problema, pinasa mo na lahat doon. May magagawa ka naman solusyon. Do your part also. And isa yon doon sa para magawa mo yung parte mo is pakikiisa doon sa proyekto or sa programa ng ating universidad. Yun lang. And speaking of the programa, yan, ibanggitin ko na next drill natin, next quarter, June 13. So, ini-encourage po namin ang lahat na makipag-participate. So, pag-uusapan pa po kung saan naman ang ngayon ang magiging incidents command post natin. Okay, baka isa po sa mga kolehiyo na mag-undergo ng accreditation for AUN-QA. Baka isa sa mga kolehiyo na yun. Yan. Ayan. So, mga karadyo, nakita natin kung gaano ba kalaki yung mga ginagampanan ng DRRMC when it comes to our safety. From information dissemination on how to prepare during the disaster and post-disaster. Diba, partner? Yan. Yes, partner. At mukhang may mga nagpapa-shoutout pa po no sa ating live before we end our program. Ayan, shoutout po Sir Ray Gatos, shoutout po kay Husin Balindong ang yun na ng UBAP. Ayan, shoutout po sa Medyo inyo. Nahirapan akong basahin yung comment ni Sir. Ayan. At syempre, partner, ayan. ano pa bang gusto i-shout? Ma'am, meron pa po bang pahabol na shoutout? Ayan. Babatiin ko lang yung mga kasamahan ko sa ISM. Kaya siguro na flooded ng mga comments dyan. Puro mga tiga-ISM yan. Magandang hapon sa lahat. Ayan. Good afternoon po. So, partner, mukhang wala na tayong masya-shoutout. Yes, at very much explained na talaga ni Mamang importance at ang role ng UDRRMC sa ating university. Yan. And wala na rin tayong questions sa ating comment section. So, that concludes our episode for today at CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. I am Charlene Bumanglag. And I am Alessandra de Guzman. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming episode for today at sa consecutive na panonood ng aming programa. Ayan. This will be the last time you see interns sumago sa CLSU Matters. So, thank you very much po for always supporting CLSU Matters, Issues and Stories That Matter. And also, ma'am, thank you very much po for joining us for today's episode. Ayan.
This is CLSC Matters, Issues and Stories That Matter. Paalam po. Thank you. Ma'am, thank you. Thank you po, ma'am. CLSU Matters. Issues and stories that matter. Halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggang maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng malate, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sasakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU.